Paggising ko ay wala na si Dion sa tabi ko. Siguro ay nagsawa na siya sa kakaamo niya sa akin. Sa nagdaang 2 araw, pagmulat pa lang ng mga mata ko sa umaga ay siya na ang bubungad sa akin. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para patawarin ko siya, pero hindi pa rin sapat yun. Kahit anong gawin niyang pagmamakaawa o pagbawi sa akin, hindi ko pa rin siya mapatawad. Hindi ko pa kaya. Nagsawa ka rin. Bumaba ako sa unang palapag ng mansion upang makakain na. Pagdating ko sa ibaba, biglang nasira ang araw ko. May hindi ko nais na tao ang sumalubong sa akin dito. What are you doing here? I'm still mad at her. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya. Nag-igting ang pangako ng bigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Good morning, Cass. Walang good sa morning ko. Ano bang sadya mo rito? I'm here for Dion. Ano? Porket na-booking ko na sila ng kalaguyo niya ay harap-harapan nila akong lalikoin. Ang kapal din ng mukha mo, no, Daphne? Parang gusto ko na namang magwala at ibuhos kay Daphne ang galit ko. Matapos ng nangyari noong nakaraan lang, magpapakita ka rito sa harapan ko at sasabihing nandito ka para kay Dion. Wala ka bang kadala-dala? O gusto mong ulitin ko ang ginawa ko sa iyo noon? Para na naman akong masisiraan ng ulo. Hindi ko pa nga alam ang gagawin ko sa amin ni Dion, bumalik na naman sa eksena si Daphne. At manggugulo na naman. Saktan mo ako hanggat gusto mo, but I won't stop. Bakit ba siya ganito? Bakit ba ganito na lang siya kadesperadang makuha si Dion sa akin? At hindi niya man lang ba iniisip na pinsan niya ang aagawan niya? Pera lang niya ang gusto mo, hindi ang puso niya. Sa'yo na rin mismo nanggaling, kaya ka lang bumalik dito ay para tulungan si Tito Julian sa pagbangon. At ang tanging paraan lang para makabangon si Tito Julian ay ang mga Villarama. Ang pera lang ang kailangan mo kay Dion, di ba? Panipi. Daphne, hindi ba totoo, Araceli? Ikaw na rin ang nagsabi niyan sa akin. Di ba, kaya ka lang naman nandito dahil doon. Kaya mo lang naman papakasalan si Dion para sa pera niya. Tama naman ako, di ba? Dahil alam ko sa sarili ko, ayun lang naman talaga ang pakay ko rito. Wala naman talaga akong balak na bumalik dito, lalo na kay Dion. Ang pakay ko lang naman talaga ang pera ng magiging asawa ko para matulungan ko ang pamilya ko. Pero lahat yun ay nagbago. Lalo na nang malaman kong si Dion ang mapapangasawa ko. Sa mga lumipas na linggo, nagbago lahat ang mga nauna kong plano. Lahat yun nabago dahil kay Dion at sa pagmamahal ko sa kanya. Dumating na nga rin ako sa puntong pumasok na sa isipan ko na pangatawan ko ang pagiging asawa kay Dion pag naikasal na kami. Kahit ilang linggo ko palang nakakasamang muli si Dion, hindi siya nahirapang buhayin muli ang puso ko na matagal nang patay ng dahil din sa kanya. At kahit itanggi ko, alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin si Dion. Hindi nawala yun. Kaya nagbago ang lahat, hindi na lang ang pera niya ang gusto kong makuha, pati na rin ang puso at pagmamahal niya. Gusto ko ang pagmamahal niya. Gusto kong matikman muli ang pagmamahal niya sa akin. At gusto ko siya dahil mahal ko siya, hindi dahil kailangan ko siya. Siguro, oo, totoo nga, yun lang ang habol ko kay Dion, pero that's it. Naniniwala ka na sa akin ngayon, Dion. Sa kanya mo na mismo narinig. Napansin ko ring may iba siyang tinitingnan sa likuran ko. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan na bumaling ang tingin ko sa tinitingnan niya. Napatigil na lang ako nang makita kong nakatayo roon si Dion at mukhang kanina pa nakikinig sa usapan namin. Dion, tumayo si Daphne at naglakad palapit kay Dion. Please, Dion, wake up. Yung fiancé mo ang habol lang sa'yo ay pera, hindi ang pagmamahal mo. Stop avoiding me, Dion. Dahil sa aming dalawa, ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Ngayon, iwan mo na siya at sumama ka na sa akin. Dion, gusto kong magpaliwanag at linawin ang lahat sa kanya, pero alam kong hindi ko magagawa yun ngayon. Iba ang narinig niya at alam kong kung ano-ano na ang tumatakbo ngayon sa isipan niya. Isa ng patunay ang nakikita kong kakaibang emosyon sa mukha niya. Dion, I'll go ahead. If you need something, just tell Aling Saning.
Matapos noon, tuluyan na siyang umalis dito at iniwan kaming dalawa ni Daphne. Ang galing. Hindi pa kami nagkakaayos, nagkagulo na naman kami. Sa tingin ko talaga, wala na kaming pag-asang magkaayos pang muli. Habang sinusubukan namin, mas lalo lang nagkakagulo. He's stupid. Bakit ba hindi kanya maiwanan? Mabilis ko siyang hinawakan sa kanyang braso at hinila ito palabas ng mansion. Hindi ko inalintana ang higpit ng hawak ko kay Daphne. Araceli, let me go. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag nagpatuloy ka sa pagpapalag mo. Now, shut up. Binabalaan kita, Daphne. Isang-isa na lang, baka mapatay na kita. Hila-hila ko si Daphne hanggang sa makalabas kami ng mansion ng mga Villarama. Sakto namang may taxi akong nakita sa labas ng village kaya sumakay kami doon. Sa Golden Heaven Cemetery po. 1 oras ang lumipas, nakarating na rin kami sa cemetery. Bakit tayo nandito? Ililibing na kita Erto dahil ayaw mong tigilan si Dion. Oo, kaya magpakabait ka para medyo hamaba pa ang buhay mo. Help me. She's going to kill me. Help. Shut up. Bulyo ko sa kanya dahilan upang matigil siya sa kartihan niya. Nasa tamang pag-iisip pa ako, hindi ko gagawing kriminal ang sarili ko dahil lang sa bagay na yon. Mag-iinit lang ang ulo ko kung patuloy kaming mag-uusap. Baka mamaya ay magkatotoo pa ang sinabi kong ililibing ko siya rito kapag nagkataon. Nang marating na namin ang destinasyon namin, binitiwan ko na siya at sinenyasang maupo sa damuhan. Bakit ba tayo nandito? Naaalala mo pa ba tuwing may hindi tayo pagkakaintindihan, palagi tayong pinag-aayos ni Mommy? Palagi niyang sinasabi sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway dahil magpinsan tayo. Naisip kong dahil wala na si Mommy na palagi kaming pinag-aayos, dito na lang kami sa harap ng puntod niya mag-uusap. Baka sakaling magkaayos kami. Now, tell me, Daphne, bakit ka ba talaga nagkakaganito? Hindi ikaw ang Daphne na nakilala at nakasama ko noon. Hindi ikaw ang Daphne na malapit kong pinsan, na naging best friend ko, at halos kapatid ko na. Kung pag-uusapan natin yan, bakit kailangan pa dito sa sementeryo at sa harap ng puntod ni tita? Para kapag hindi ko nagustuhan ang dahilan mo, ay diretso na kita sa hukay at ililibing ng buhay. High school pa lang tayo, Araceli, gusto ko na si Dion. Gustong gusto ko na siya, pero napilitan akong itago yun dahil sa alitan ng pamilya natin sa mga Villarama. Bahagya akong nabigla sa sinabi niya. Hindi ko alam na may gusto na pala siya noon kay Dion. Akala ko ay nagkaroon lang siya ng gusto kay Dion nang mawala ako rito ng 3 taon. Nang malaman kong naging magkaibigan kayo ni Dion at naging magkalapit, hindi kita isinumbong kay Tito dahil may pakay ako sa pagiging magkalapit niyo ni Dion. Gusto ko sanang magpatulong sa iyo para mapalapit sa kanya, pero nang nalaman kong nililigawan kanya at naging kayo na hindi ko na lang itinuloy ang balak ko. Dahil sa sinabi niyang yun, muli tuloy nagbalik sa akin ang mga alaala namin ni Dion noon. Naging masaya kami noon kahit patago lang ang pagiging magkaibigan at ang relasyon namin. Wala akong nagawa kundi ang itago itong nararamdaman ko para sa kanya dahil naunahan mo ako. Ikaw ang gusto niya, ikaw ang mahal niya, hindi ako. Anong laban ko sa'yo? Pero nang malaman na ni Tito ang tungkol sa relasyon niyo, muli akong nabuhayan ng pag-asa. Wala naman masamang umasa, di ba? Parang natatawa niya pang sambit, pero bakas doon ang pait. Kaya nang tuluyan ng magkagulo ang relasyon niyo, sinamantala ko ang pagkakataon na yun para umeksena. Nang malaman kong namatay si Kuya Lucas, sinadya kong hindi yun ipaalam save dahil alam kong pupuntahan mo si Dion, tapos ano? Sira na naman ang plano ko. Kaya ang ginawa ko, inilihim ko yun sa iyo at ako ang nagpunta doon para damayan si Dion. Ako ang nasa tabi niya sa mga panahon na kailangan kanya. Ako ang dumamay sa kanya, at hindi ikaw. Pero alam mo ang masakit doon. Kahit ako ang kasama niya, ikaw pa rin ang iniisip niya. Ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya. Akala ko kapag ako na yung nasa tabi niya, makakalimutan ka na niya pero hindi. Bakit ganoon? Bakit hindi niya maisip na ako naman yung nasa tabi niya, bakit hindi na lang ako?
Bakit hindi na lang niya sa akin ibaling ang atensyon at pagmamahal niya na para sa'yo? I was so mad. Kaya nang tanungin niya ako kung nasaan ka, kung saan ka niya mapupuntahan, sinabi kong may iba ka ng lalaki at sumama na doon. Para hindi ka na rin niya hanapin pa. And guess what? He believed in my lies. At akala ko yun na ang magiging simula para mahalin ako ni Dion. Kasi ako naman palagi yung nasa tabi niya, di ba? Ako naman yung palaging kasama niya at dumadamay sa kanya. Wala ka na rin sa buhay niya. But I was wrong. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganoon ang iniisip sa akin ni Dion. Kung bakit iniisip niyang kaya ko siya iniwan dahil may iba na ako. Si Daphne pala ang may kasalanan. Pero kung hindi kaya yun sinabi ni Daphne kay Dion, hahanapin niya kaya ako. Hahabulin niya kaya ako kahit na lumayo na ako sa lugar na ito. Ipaglalaban niya pa rin kaya ako. Akala ko kapag tuluyan ka nang nawala sa buhay niya, mapapalapit na kami sa isa't isa. Pero mali ako, mas lalo lang kami nagkalayo. He changed. Pakiramdam ko tuloy ay ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganito. Ako kasi yung dahilan kung bakit hindi siya nagawang mahalin ng taong mahal niya. Lahat naman, ginawa ko para mapansin niya. Para mabaling naman sa akin ang atensyon niya at pagmamahal. Pero baliwala yun sa kanya. At alam mo ba yung mas masakit? Yun yung isang araw, mababalitaan mo na lang na ikakasal na siya sa'yo. Believe me, Araceli, sinubukan kong kalimutan ang pagmamahal ko kay Dion. Lahat-lahat ay ginawa ko para makalimutan ko lang siya pero hindi ko kaya. Sawa na akong maging mabait, Araceli. Sawa na akong mahalin siya ng patago. Sawa na akong maghintay kung kailan kanya makakalimutan at mahalin niya rin ako. Kaya lahat ay gagawin ko, Araceli, mawala ka lang sa buhay niya lalo na sa puso niya. Kapag lumayo ka ulit at hindi siya sinipot sa kasal niyo, alam kong sobra siyang masasaktan at magagalit sa'yo. At doon muli akong magkakaroon ng pagkakataon na ay pakitang nandito lang ako sa tabi niya, na ako yung nagmamahal sa kanya ng totoo. Malay mo, baka kapag iniwan mo ulit siya sa pagkakataong ito, makalimutan ka na niya talaga. Hindi ko kayang makakita ng taong nasasaktan ng dahil sa akin lalo na kung kadugo ko pa. Masakit yun para sa akin. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganito. Hindi ko siya masisisi kung naging ganito siya ng dahil sa akin at sa pagmamahal niya kay Dion. Lahat-lahat ay kayang gawin ng isang taong labis na nagmahal. Masama man o mabuti, bawal man o hindi. This is what I'm telling you, Araceli. Ginawa ko na ang lahat para sa kanya. Hindi ko na kayang tumigil pa hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Alam kong sobra kang nasaktan ng dahil doon and I feel sorry for that, Cass. I didn't know lalo na tungkol sa nararamdaman mo kay Dion. Hindi ko alam na matagal mo na pala siyang minamahal. Naglaho ang galit ko sa kanya nang malaman ko ang dahilan niya kung bakit na lang siya ganito. Hindi ko inakalang ganoon yung nararamdaman niya. I'm sorry for everything, Cass. Ako ang may kasalanan kung bakit hindi kanya napansin, kung bakit hindi niya nakita ang halaga mo, at kung bakit hindi kanya magawang mahalin. Sa mga panahon kasing yun, nasa akin lahat ang hinihiling mong makuha sa kanya. At sorry ulit, kasi hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. Hindi ko pwedeng iurong ang kasal. Nakasalalay sa kasal na yun ang lahat-lahat at para yun sa pamilya ko. But don't worry, pagkatapos ng kasal, gagawin ko ang gusto mong mangyari. Lalayo muli ako at iiwan si Dion. What do you mean? Kailangan kong gawin ito para matapos na ang lahat. Pagod na rin ako. Hindi ko na kaya. At ito na lang ang tanging paraan na nakikita ko para matapos na ang paghihirap naming lahat. Kailangan kong gawin ito. Ipaparaya ko na siya sa iyo. Some of you think holding on makes you strong, but sometimes it is letting go. Hindi lahat ng bagay dapat ipaglaban dahil kung ipaglalaban natin ito ng pilit, kahit walang pag-asa, pare-pareho lang tayong masasaktan. Araceli, sa tingin ko, ayon ang makabubuti para sa ating lahat. Kapag ginawa ko ang plano kong yun, mas magiging okay ang mga pangyayari. Matutulungan ko ang pamilya ko, mapagbibigyan ko pa ang kagustuhan ng pinsan ko. Si Dion.
Sigurado naman akong makakalimutan niya rin ako. Mabubuhay siya nang wala ako sa tabi niya. Mag-file na lang ako ng annulment para maging malaya siya. At ako, mamumuhay muli ako ng mag-isa at malayo sa kanilang lahat. Bakit mo gagawin yun, ha? Dahil naaawa ka sa akin. Siguro, I'm not sure, dahil isa lang naman ang malinaw sa akin ngayon kundi kapag ginawa ko yun ay magiging okay ang lahat. Pero mahal mo siya, I can sacrifice my own happiness. The hardest thing is to hurt yourself for the sake of others' happiness. Pero gaya ng sabi ko, ito ang makabubuti para sa aming lahat. Ang gaga mo, Araceli. Yes, I am. Medyo natatawa ko pang tugon, pero bakas naman ang lungkot. Siguro nga isang malaking katangahan ang gagawin kong ito, pero ganito ako mag-isip. Mas iniisip ko kasi ang ikabubuti ng lahat, hindi lang ang sa akin. Minsan na akong naging makasarili, at ano ang nangyari? Nadamay sila Kuya Lucas at Mommy. Namatay sila nang dahil sa akin. Nang dahil sa pagiging selfish ko. At yun ang ikinatatakot ko. Ayaw ko nang may madamay o masaktan pang iba. Mas okay nang ako na lang ang masaktan, huwag lang sila. Kahit ganoon ang ginawa mo sa akin, Daphne, hindi ko pa rin magawang magalit sa'yo ng matagal. Oo, sinaktan kita ng pisikal, pero nadala lang ako ng galit. At siguro kaya hindi ko magawang magalit sa'yo ng matagal kasi alam kong kahit pagbalik-balik terin man natin ang mundo, kadugo at pinsan pa rin kita at walang magbabago doon. Hindi ko alam kung tama ba ito. Pero para sa akin, ito ang tama. Isa ito sa mga natutunan ko nang mamuhay ako ng mag-isa, ang maging bukas ang pag-iisip para sa lahat ng bagay at tanggapin ang pagkatalo. Siguro kung ang dating Araceli ang kaharap ni Daphne ngayon, malamang ay aawayin ko siya at ipaglalaban si Dion hanggang sa huli. Ang Araceli kasing yun ay makasarili, pero hindi na ako ganoon ngayon. Nagbago na ako. Kapag nakabawi at nakabangon na ang pamilya ko mula sa pagkakabagsak, saka ako hahanap ng magandang tiyempo para umalis. Can you do a favor for me, Cass? Alagaan at mahalin mo siya ng mabuti, ha? Araw-araw mo rin siyang pasayahin at pangitiin. And please, huwag mo siyang sasaktan katulad ng ginawa ko sa kanya. Gusto kong makasigurado mo nang magiging okay siya, kahit wala ako sa tabi niya. At sa tingin ko, magagawa naman yun ni Daphne. Nararamdaman ko kasing talagang mahal niya si Dion. I don't deserve this. Bakit mo ginagawa ito, Araceli? Bobo ka ba? Inalis ko sa kanya ang paningin ko at nahiga sa damuhan, sa tabi ng puntod ni Mommy. I'm doing this for you and for Dion. Yun lang ang tanging pakiusap ko sa'yo, Daphne. At sana, huwag mo akong bigan. You can leave now, Daphne. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, muli ko nang idinilat ang mga mata ko kasabay ng pagtulong muli ng mga luha sa aking mga mata. Mommy, kumusta ka na po dyan sa heaven? Sana, okay ka lang po dyan. At sana, napatawad mo na po ako sa kasalanan ko sa'yo. Promise, Mommy, balang araw po ay makakabawi rin ako sa'yo. Huwag ka rin pong mag-alala kay Berna at Dad, hindi ko po sila pababayaan. Pinaghalong sakit at lungkot ang nararamdaman ko ngayon. Sorry po kung ngayon lang ako nakadalaw sa'yo, Mommy. Masyado po kasi akong naging busy nitong mga nakaraang taon at masyado rin po kasi itong malayo mula doon sa tinutuluyan ko. Mommy, alam mo ba? Marunong na po akong magtrabaho. Alam ko na rin po kung paano magluto, maglaba, maglinis, mamalengke, at marami pang iba. Kaya ko na rin pong asikasuhin ang sarili ko. Hindi na rin po ako magastos sa pera. Marunong na po akong magtipid at mag-budget. Bahagya akong natawa sa huling sinabi ko, kahit na umiiyak pa rin ako. Sana, Mommy, kahit malaki ang kasalanan ko sa'yo ay maging proud ka pa rin po sa akin sa mga bago kong natutunan. Kasi noong nabubuhay ka pa po, ayon ang gusto mong matutunan ko, di ba? Para kamo kapag nag-asawa na ako mismo ang mag-aasikaso sa magiging asawa ko katulad ng madalas mong gawin kay Dad. Mommy, malapit na po akong ikasal. Magkakaroon na po ako ng asawa, kaso iiwan ko rin po siya kaagad. Kasi ayon po ang tingin kong tama at makabubuti para sa aming lahat.
Sana nandito pa si Mommy para yakapin ako at sabihin kung ano ba ang tama kong gawin. Sana nandito pa rin siya para damayan ako sa tuwing malungkot ako o umiiyak. Miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang makita, may akap, at makausap ng personal. Pero alam kong imposibleng mangyari yun. Mommy, sorry po kung sobrang tigas ng ulo at makasarili ang anak mo noon, ha? Pero promise po, nagbago na po ako. Mas pinag-iisipan ko na po ang mga bagay-bagay bago ako nagdedesisyon at hindi na rin po ako selfish. Sa bawat desisyon po na ginagawa ko ay kasama na rin po doon ang mga taong nakapalibot sa akin. Mommy, sana po tama ang lahat ng ginagawa ko ngayon. Sana po tama ang desisyon kung ay paraya ang lalaking mahal ko. Alam kong kahit wala na si Mommy sa tabi ko, sa tabi namin nila Berna at Dad, alam kong palagi niya pa rin kaming binabantayan mula sa langit. At kahit wala na siya ay mananatili pa rin siya sa aming mga puso. We will never forget her. I will never forget her. Hindi na ako nagtagal pa sa sementeryo, na ikwento ko na sa puntod ni Mommy ang lahat-lahat ng nangyari sa akin. At tulad ng inaasahan, wala sa mansion si Dion. Kaya ang ginawa ko na lang ay umakyat na lang sa kwarto namin at nahiga sa kama. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising lang ako nang may maramdaman akong humahaplos sa buhok ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, mukha ni Dion ang bumungad sa akin. Kaagad kong napansin ang namumungay niyang mga mata. Mukhang lasing na naman siya. Dion, pwede bang medyo lumayo ka sa akin? Talaga bang hindi mo na ako mahal kaya ganyan mo na lang ako itulak papalayo sa'yo? Medyo lumayo siya sa akin at naupo sa gilid ng kama kaya sinamantala ko ang pagkakataon na yun para maupo rin. Masyado nang masakit, Araceli. At mas nadagdagan pa yung sakit na nasa dibdib ko nang marinig ko ang pag-uusap niyo ni Daphne. Please, stop. Honestly, I feel really stupid for holding on to things that just keep on hurting me. Gusto ko nang sumuko. Tila gustong magunahan ng mga luha ko sa pagtulo dahil sa narinig. Pakiramdam ko rin ay parang may sumasaksak sa puso ko ngayon. Selfish pa rin ako. Ipaparaya ko siya sa pinsan ko pero ayaw kong sukuhan niya ako. Pero bakit ganoon? Hindi ko kaya, hindi ko magawa. Napatingin ako sa sinabi niya. Napatigil ako sa biglaan niyang pagyakap sa akin ng mahigpit. Muli ay naramdaman ko ang pagkawarak ng puso ko nang may marinig akong mahihinang hikbi. May naramdaman din akong likido na pamatak sa balikat ko. Isinubsob niya ang ulo sa leeg ko. You are my strength, and also my weakness. You are love of my life. You are my world. You are my life. You mean everything to me. At ang malaman kong hindi mo na ako mahal, parang binawian mo na rin ako ng buhay at paulit-ulit na sinasaksak kahit wala nang hininga at duguan na. Hindi ito si Dion. Hindi ganito ang Dion na nakilala ko. Hindi siya basta-basta iiyak na lang na parang isang bata lalo na nang dahil sa isang babae. So please, Araceli, let me love you even you don't do the same. Mas sumasakit at bumibigat ang pakiramdam ko dahil sa pinagsasabi niya. Hindi ko siya kayang makitang ganito. Wala na akong paki kung hindi mo na ako mahal at kung mayroon ka ng minamahal na iba. Hayaan mo lang akong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, at huwag mo lang akong iiwanan muli kahit na anong mangyari. Dahil baka kapag iniwan mo pa ako ulit, tuluyan na akong masiraan ng ulo. Hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin ulit, Araceli. Hindi ko nakakayanin. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Wala sa sariling niyakap ko siya pabalik at isinubsob ko ang pagmumukha ko sa leeg niya at dito ay tahimik na umiyak. Talaga bang pinaglalaroan ako ng tadhana? Bakit niya ginagawa sa akin ito? Kung kailan na pagdesisyonan ko ng iwanan ang lalaking mahal ko, saka siya magkakaganito sa akin. Paano ko siya iiwanan kung ganito siya? O ang dapat na tanong ay kaya ko ba siyang iwanan muli? Kaya ko bang tuluyang kalimutan na siya? Pero paano ko magagawa yun kung ang lalaking gusto kong iwanan ay ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko? Paano ko kakalimutan ang lalaking gusto kong alalahanin sa buong buhay ko?
At paano ko ititigil ang pagmamahal ko sa lalaking nagpapatibok ng puso ko at nagbibigay ng saya sa buhay ko? Mahal kita, mahal na mahal kita, Araceli Moralde. Please, let's forget our past and let's start over again. Please, I'm begging you, honey. Hindi ko nagawang tugunin ang pakiusap niya. Ang tanging nagawa ko lang ay yakapin siya ng mahigpit para doon iparamdam ang mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya na hindi kayang sambitin ng bibig ko. I love you too, Dion.